Hi, good morning. Kagising ko lang nung araw ng April 10, 2025. First time kong mapanaginipan si Kuya. Mula nung nawala si Kuya, kahit kailan hindi ko na siya napanaginipan o naramdaman. Naramdaman ko pero yung panaginip, hindi. Kaya nung April 10, napanaginipan ko siya. Sobrang humingi ako ng tawad. Pagkayakap ko sa kanya, sobrang ramdam ko talaga na taos puso akong naghingi ng tawad kung ano man yung nagawa ko, kung ano naman yung pagkakamali ko, kasalanan ko. Niyakap ko siya ng todo. Pero alam ko that sa isip kong yun, wala na siya. Niyakap ko lang siya, tapos hingi ako ng sorry talaga, ng tawad. Habang umiyak ako, umagulgul ako ng iyak. Tapos, ang nangyari sa kanya, ano lang siya, parang nakatalikod, niyakap ko siya, tapos tahimik. Parang sa loob-loob ko, wala naman siya magawa kasi yun yung nararamdaman ko na parang wala siyang magawa kasi siyempre wala na siya. Ano pa nga bang mga gawa niya? Tapos, yun, parang hinayaan niya na lang pero malungkot. Kaya, yun, malungkot siya. Parang tanggap naman niya pero alam yung parang wala naman siyang magagawa kasi wala na nga siya. Yung ganun. Then, yun, nangingi ako ng tawad, ng sorry. Talagang iyak ako ng iyak ng araw na nung nanaginip ako. Tapos, yun, tapos na yung panaginip ko. Meron namang panaginip ko na niyaya ko na siyang kumain. Ano siya, buhay na buhay, tapos niyaya ko siyang kumain. Tapos sabi niya sa akin sabi ko, tara kain na, nagsasabak na ako. Tinuro niya yung kaldero, yung lumang kaldero ko dyan na hanggang ngayon ginagamit ko pa. Sabi niya sa akin, hindi ko maalala kung anong eksaktong pagkakasabi niya. Pero ang saktong pagkakasabi niya talaga, wag daw ata kumain sa kaldero o wag magtitira ng pagkain kasi mamalasin tayo. Yun yung pagkakasabi niya. Mamalasin tayo niyan. Susumpain tayo niyan. Ayun ang pagkakasabi niya. Hindi ko alam kung ang tinutukoy niya sa pagtira ng pagkain o yung bigas kasi doon ko nilalagay sa orokan. Sa orokan ko nilalagay yung bigas. Ito yun Yan yung pinaglalagyan ko ng bigas. Ang hindi ko lang maalala kung ano yung eksaktong pagkakabanggit niya, pero ang naalala ko lang talaga, naku, baka susumpain tayo niyan. Ayun pagkakasabi niya. Hindi ko lang maalam kung dahil lang ba sa pagtira ng pagkain, kailangan ubusin pagkakakain o yung bigas nilalagay ko sa orokan. Pero ang pagkakaturo niya yung kaldero, yung lumang kaldero ko na hanggang ngayon ginagamit ko pa. Siguro yun na nga yung pagkakasabi niya na kailangan pagkakain, laging ubos yung pagkain. Parang ganun siguro. Hindi ko na maalala eh. Yun lang yung panaginip ko, yung dalawa na yun. Tapos, yun, hanggang ngayon hindi ko pa naasikaso yung SS ng kapatid ko na nung nabubuhay pa yung utol ko, gusto niyang maayos ko, ako magayos. Tulungan ko daw yung napangasawa niya na
may asawa ng iba. Tapos yun, kasi si Mix, yung kapatid ko, ang niya, pag may atraso siya sa isang tao, hinahayaan niya na lang. Kumbaga, pinapalipas niya na lang, hinahayaan niya na lang pag may nakakaaway siya. Tapos yun, lang, parang hindi niya dinadamdam, pero siya, pusong sibuyas, lalo na sa trabaho. Pag sinabihan siyang kuya ko, siyempre parang iniisip-isip niya hanggang pag-uwi. Yun yung niya, iniisip-isip niya na ganyan, pinubuli siya. Tapos yun, ngayong linggo, Eastern Sunday, siguro hindi ko alam kung hanggang kailan kung kailan ko maayos yung SS ng kuya ko, o naayos na ng asawa niya hindi ko alam, kasi hindi rin nakikipagtulungan sa akin yung asawa. Panay text ako, panay pumupunta pa rin ako doon, pero ang nangyari doon, pagpunta ko doon nung nakaraang linggo, halos hindi rin ako nakapasok noon kasi ginabi na ako ng pag-uwi. Pero nung pumunta ako doon kasi gusto ko makuha hiramin yung Sinumar. Kasi kapag kukuha, ang dami pang process, kailangan pa ng attorney. Siya meron na, kasi nung araw na yon gumawa ako ng pirma, yung katunayan na pumapayag ako na siyang maglalakad. 3 papel yun na pirmado ko. Tapos may ID ako, kaya mabilis siyang nakakuha. Ako ngayon, kahit kapatid ko siya, ang hirap kasi kailangan pa ng attorney o ano pa man. Siya meron na, kaya nung araw na yun, pagpunta ko doon, siguro nagsumbong yung nanay. Ayun, nagtago. Hindi ko nakita. Hapon na ako nakauwi noon, kakantay sa kanawaya, hindi nagpakita. Kahit yung asawa ng kumbaga yung asawa na niyayabang-yabangan pa ako. Tapos yun, basta gusto ko lang mangyari talaga, magkaroon ng lapida yung utol ko, para kahit malalaki na yung mga anak niya, may mga asawa na, pwede pa lang nilang makita o tignan yung pinaglibingan ng papa nila. Tapos yun, kada yearly magbabayad na lang ako ng 5,000 para sa pagka yung lupa, yung lote. Yun lang sana. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod na araw, linggo, buwan o taon. Basta gusto ko lang mangyari na maging okay na lahat. Lalo na ngayon, naayos ko rin yung sarili ko. Nag-resign na rin ako sa trabaho ko. Kaya itong May, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Wala na akong trabaho. Pero gusto ko makalipad ng ibang company, yung may OT. Kasi sa trabaho ko ngayon, walang OT. Hindi kaya talaga. So, magano lang sinasahod ko. Sa loob ng kinsena, 7,000. Napakaliit para sa mga gastusin dito sa bahay, sa labas. Ayun lang, sana kuya, kung saan ka man naroon, sana inuulit-ulit ko, mapatawad mo na ako. Mapatawad mo ng lahat ng iba na nagkagawa sa'yo ng kasalanan. At sana ikaw nang bahala sa mga anak mo, sa mga anak ko. Lagi mo kami titignan at gabayan. Ilayo mo kami
sa masasamang espiritu at sa mga masasamang tao. Yun lang. Salamat sa lahat. Pero nung nanaginip ako nung araw na yun, parang nabawas-bawasan yung parang natanggap ko na wala ka na. Kasi nung araw nang nawala ka, hanggang sa itong April nga, hindi ko talaga, alam mo yun, parang hindi ko matanggap. Parang wala lang na alam kong buhay ka. Yun yung nasa puso ko. Pero yung nanaginip ako, first time nangyari, yung niyakap nga kita, tapos umiyak ako. Yun na, medyo parang natanggap ko na. Parang ang nangyari, aakyat ka na sa langit, parang gano'n. Iiwan mo na yung mga alaala dito. Sana tulungan mo ako makahon, kuya. Kung saan ka mang ngayon. Alam kong kasama mo na si mama. At napatawad mo na kami lahat. Tulungan mo ako makahon sa buhay. Makasama ko yung mga anak ko na healthy, malusog, walang sakit, at malayo sa disgrasya at sa sakuna. Dahil hindi na kami naghihirap sa pagkain at pambili namin sa pang-araw-araw na gastusin. Yun lang, salamat. At asahan mo, sa birthday mo, pupunta ako dun sa libingan mo. At ayun na yun. Kada taon-taon, kada birthday mo, tsaka kada araw ng ikaw ay nawala, mag-aali ako ng kandila at pagkain. At yung gustong-gusto natin na inumin, Cobra. Salamat. At alam kong umakyat ka na sa langit. Sana wag mo kaming kakalimutan na gabayan, protektahan sa anuman lahat ng bagay. Tulungan mo ako makahon, kuya.